So, to make the story short, nakuha ko nga po yung premyo, nakuha ko yung plug, so tapos na yung laro. Lahat ng bariyang naroon sa loob, napunta sa akin, parang 150 yata yun. Tapos plus 100 pesos na papel na ganyan, ibinigay sa akin. Tuwan-tuwa na ako noon, grade 6. So anong punto ko? Kapag alam mo na ang isang bagay magdudulot sa'yo ng biyaya, wala kang gagawin kundi tuklasin kung paano mo magagawa yun. Diba? Paano mo talaga makukuha? Paano mo maaabot yung mga bagay na yun? So alam nyo po, bilang Kristiyano, tayo po ay may bagay tayo na gustong ma-discover. Gustong ma-discover ni Lord. Gusto ng Diyos ma-discover natin yung bagay na ito kasi kapag nagawa pala nating ma-discover yung bagay na ito, ano yun? Para sa mga Kristiyano, yung perfect will ng Diyos. Magagawa po nating mabuhay ng masaya dito sa mundo kahit wala tayong pera. Hindi naman sa lahat ng panahon walang pera. Hindi naman yun. Actually, sa buhay, kapag wala ka laging pera, isa nawawalan ka ng di ba? Parang di ka payapa, magulo ang isip, ganyan-ganyan. Pero kapag nakuha natin ito, yung sinasabi nga nating perfect will ng Panginoon, kahit wala kang pera, trust me, kasi itong sinasabi ko galing sa salita ng Diyos, mararanasan mo po ang kapayapaan. At saka hindi malilipas naman ng isang linggo na hindi ka naman bibiyayaan ng Lord. Hindi ka i-bless, di ba? Hindi lilipas. Kami nga kahapon O, konting testimony ko na rin kasi hindi naman ako magte-testimony mamaya. O, paubos na naman yung, alam nyo na yun, di ba? Yung ganyan, no? Ano bang tawag dyan? Sa Saudi, ganito tawag ng pera Diba? Pag gumanyan yan, na pulus, pera. Di ba? Sa atin, ganun. Pag mahirap, ganito ang senyas kasi barya Pero pag mayaman, ganito practicein yung senyas. Yan, Lord, gawin mo na akong ganun. Huwag mo senyasan si Lord ng ganun, barya bibigay sa'yo niyan. Kaya senyasan mo si Lord ganyan. Etong nagdaang linggo, nakita ko yung blessing ni Lord. Isesenyas ko kay Lord ganun. Di ba? Kasi papel, binibilang, ginaganyan, no? Di ba? Sino may ganyan sa inyo? Papalitan ni Lord, gagawin ganyan. Etong nagdaang linggo, di ba? Naku, sabi namin, paano kaya? Yung iba sa inyo, alam ang sitwasyon ng buhay ni pastor, di ba? Pero ito, nangyayari kay pastor ito, hindi dahil wala tayong Diyos o hindi dahil sa pinarurusahan tayo ng Diyos. Itinataas ng Diyos ang level ng pananampalataya ng bawat isa sa atin. Lalo na sa amin, sa family namin. Itong nagdaang linggo na to, wala. Hindi. Meron, pero alam mo na yon, yung sabi ko nga nung isang araw, pag nakahawa ka ng pera, mapapakanta ka na lang ng kisap mata. Diba? O kay bilis namang maglaho ng... Diba? Pag dapo sa'yo ng pera, kakanta ka na lang nung kanta ng River Maya. O kay bilis namang maglaho ng pag-ibig mo. Diba? Hindi, sabi ko, wala na. Napunta na yung pera sa kung anong dapat pagpuntahan. Wala na. Kalagitnaan ng linggo. Wala na. Nganga na. Sabi ni Big Soto, nganga. Diba? So, pray ako ng pray. Wala na akong tigil ng kakapray. Kaming mag-asawa. Sabi ko sa mga anak ko, lalo si Preach, mag-pray ka. Hindi yung puro ka sa amin humihingi. Sa Diyos lang din kami humihingi. Tapos kagabi, biglang may nag-chat. Pastor, punta kayo sa SM. Kakain tayo dito. O, di ba? Hindi naman kami nakapunta kasi may nag-order na kailangan masahin na kagad. Sayang si Preach umiyak. Hindi tayo makakapunta pala. Wala nga Sabi ko ganun, kailangan tulungan ko si mami mo dito. Iyak siya. Maya, chat na naman sa akin. Sabi nung nag-chat sabihin ko yung pangalan, si Kuya Santi. Yan. Sabi ni Kuya Santi, Pastor, papadala na lang kita dyan pagkain. O, di ba? Hindi na ako nakapunta ng SM dahil may kinabisihan. Alam nyo, sa amin, pag may umorder kasi ng isa, 2 maliit na cake, masaya na kami nun. Diba? Saan ka pa makaka-pera na yun Kahit maliit lang, masaya kami dun. So, hindi ko pinabayaan si Sister Lorraine, magkatulong kami. Ako taga-masa, si Preach ang taga-tikim. Nakita ko pinagalitan ko kagabi kasi yung cake, nakita ko may tapyas. Baka marinig nung marinig nung umorder. May tapyas, konti lang naman po yun. Yan. Nakita ko may tapyas. Sabi ko, anong ginawa mo? Nakita ko. Wag mo may-ari niyan. Yung binalutan niya na ng icing, hindi na halata, kumbaga. Pero malinis naman po yung bata na yun. Yun naman po ay, wala naman pong sakit na nakamamatay yun. Yan. So, yun, di ba? Pagka hindi kami nakarating sa SM, blessing na sana kasi kakain. Alam niyo si Kuya Santi, nakakatuwa kasi ang turing niya sa amin, hindi na rin iba Hindi na rin iba. Kaya kanina, yung may nagbabash sa kanya, gusto ko na rin
gumanti, kaya lang, sabi ko, pastor ako dapat mamamagitan lang ako. Kanina, gusto ko nang, banatan ng Word of God na, alam nyo na yon. Kaya lang sabi ko, hindi pwede, baka mabalik sa akin, pastor ka, ba't nang-aaway ka na ganun. Tapos pagkatapos nun, yun na, maya-maya, nandiyan si Kuya Istoy, nagtalunan yung si Preach, pagbusinan ni Kuya Istoy, ay, andyan na, sabi ni Sister Lorraine, uy, wag naman kayo masyado magpahalata. tawa ako ng tawa, sabi ko, uy, para kayong Mamaya pag alis ni Ate Merly tsaka ni Kuya Istoy, bukas nung pinadalang pagkain, di kain sila, di masaya. Blessing yun. Parang yung iba, ang tingin dun, parang hindi ba kayo nahihiya niyan? Binibigyan kayo, ba't di kami mahihiya? Di ba? Ba't kami mahihiya? Blessing ng Panginoon yun. Masabi ng Panginoon sa Book of Romans, the just must live by faith. Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya. Tsaka sabi ko, Lord, naniniwala ko isang araw, pagpapalain mo rin po kami. At kagabi, habang nagpipray ako, sabi ko, Lord, sabi ko nga kay Sister Lorraine, sana makilala ka po ni Kuya Santi. Sabi ko, sana magkasama kami sa buhay na walang hanggan sa langit. Yan ang sinabi ko kagabi. Sabi pati ni Sister Lorraine, mahal na mahal ka pati ni Kuya Santi. Pagkasabi mong di ka pupunta, nagpadala pa ng pagkain. Pagkatikim nung manok ba to? Nagtatalo si Kale tsaka parang baboy. Pero ang itsura manok. Naguguluhan din ako, sabi ko, ano ba to? Nung ina-analyze ko, Peking duck to. Peki pala tong manok kasi duck siya, kaya Peking duck. Duck po lasang duck eh. Para siyang Peking duck eh. Chicken ba? Ay, siya. Dry po siya, pero masarap yung may sausawan. Yan. Hindi, sa SM naman yata yun, okay lang. Hindi. Sa SM po, okay lang yan. Hindi. Malutong yan. Napunta lang po ako sa kwento na yan kasi gusto ko lang talagang i-display kung gaano kabuti ang Diyos eh. Kung gaano kabuti ang Panginoon. Tapos yung motor na siyempre matagal nang nabakante dahil nasira na naman nga. Sabi ko, paano ba ito? Buti na lang ginamit si Kuya Dan ng Panginoon. No, di ba? Actually, pinagawa na po yan ng finance team eh. Ibig sabihin, pinagawa na ng church. Nasira na naman. Tsaka bago po ang niyan, ang ilaw niyan bago. Galing yan dito sa church. Bago po ang bang binago diyan, bagong change oil, bago ang bearing. Tapos pinalinis ko rin yung karburador. Bumalik yung sakit. Sabi nga nung nag-ayos doon sa di ba Kuya Dan? Ganun daw talaga yan nasisira kapag katagalan na rin ang karburador. At ngayon, okay na okay siya, maganda na naman siyang gamitin. Baka mga after a month na naman siguro o 2 buwan, balik na naman sa dati. Palinisan na naman. Ganun na lang siya. Ngayon, kung may pera ka naman, sabi ng mayor, di palitan mo na ng bago. Yan. So, ang gusto ko pong i-display ulit dito yung goodness ng Panginoon. Di nagagamit na naman namin. O kanina may umorder ulit ng cake, maliit lang naman, ganyan. O, dinala namin dun sa kila si Ishil, yung kaibigan ni Ishil ang umorder. O, di may nagamit kaming motor. O, tapos niyayaya pa niya akong pumunta ng Bagasbas. Sabi ko, wag naman na tayong, yung gasolina naman ng magtipid naman tayo. Hindi ko mo may motor eh. Pinultang pa ni Kuya Dan yun. Sabi, pasyal naman tayo ng Bagasbas. Ang galing mo rin magyaya, mabagyo. Sabi ko, punta raw kami ng Bagasbas, magpasyal. Sabi ko, kung marunong ka mag-drive sana, di papayag ako, ikaw mag-drive. Nilugi ako, mababasa ako sa harapan eh. So, yun, di ba? Yung goodness ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, yung kalooban ng Panginoon, minsan, parang hindi mo siya maintindihan kagad kapag hindi natin magawa na makikita itong tatlo. Tatlo lang ito, mga kapatid, mahalagang bagay. Discover God's perfect will. Ulitin natin, perfect will. So, ano ang kalooban ng Panginoon at paano natin siya magagawa? Una, tandaan natin, number 1, we must present ourselves to God as living sacrifices or sacrifice. We must present. So, ulitin natin, discover God's perfect will for our lives. Discoveryhin natin siya. Kailangan makita natin, di ba? Tuklasin. Ibig sabihin, pag sinabing tutuklasin, merong action word po yan. Ibig sabihin, may gagawin tayo. So, ano po yung pagtuklas natin dyan? Una, we must present ourselves to God as living sacrifice. We need to recognize that we as Christians belong to God. Naniniwala po kayo doon? We belong to God. Hindi na po tayo sa mundong ito.
kahit nga sa sarili nating buhay, hindi na po atin ang buhay na ito. Maniwala po kayo. Yung panahon na sinabi natin, Lord, mapupunta po pala ako sa impyerno, at yung impyerno na yun, gusto ko pa-imagine ulit sa inyo mga kapatid, ang impyerno po ay lugar ng spiritual na kamatayan at ito po yung panghabang panahon. Hindi ko masabing habang buhay kasi pag habang buhay may katapusan yan eh. Eternity. Walang katapusan pala. Yan ang pinaka-exact term ng eternity. Walang katapusan. Ang impyerno ay lugar ng pagdurusa na walang katapusan. Kaya nga kung tawagin po siya ng Revelation 21, pangalawang kamatayan. Second death. Kasi pinapatay ka doon, pabalik-balik lang din naman ang buhay mo. Patay, buhay, patay, buhay. Hindi ka talaga natatapos doon. Ngayon, nung mapupunta sana tayo sa impyerno, sinabi mo, Lord, ikaw ang aking tagapagligtas, ikaw ang makakagawa ng kaligtasan sa akin, makapagpapatawad sa kasalanan ko, tinatanggap kita. Nung binanggit natin yung sinner's prayer po natin, sinner's prayer kung tawagin yun, yung nag-confess ka ng kasalanan, tinanggap mo yung Panginoon, si Jesus, inalisan ka ng sumpa, inalis yung sumpa sa iyo ng Panginoon na papuntang impyerno, ibinilang kanya ng anak niya. Nung nangyari po yun, tayo po ay pagmamay-ari na ng Diyos. Naniniwala po kayo doon? Pagmamay-ari tayo ng Diyos, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20. Yung parang yung tanong na yun, kung tawagin rhetorical. Alam niyo yung pag sinabing rhetorical, kung ano ibig sabihin, yung mga estudyante, di ba? Ibig sabihin, nagde-describe ka ng isang, gumagamit ka ng hyperbole para i-describe yung isang napakatibay na katotohanan. Ano bang sinabi doon sa, basahin nyo nga po, minsan limot ako, 1 Corinthians 6 verse 19. Rhetorical yun, ang sabi ni Paul, what? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Tama ba? Yan bang nakalagay? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit? Ano yung rhetoric doon? Do you not know that your body is the temple? Diba? Ang katawan mo ay simbahan, templo. O, rhetoric yun. Para siyang gumagamit ng hindi naman talaga templo, pero nangangahulugan lang na ito ay tirahan ng Diyos. Oh. Sabi ni Paul, what? Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit which is in you, na nasa sa inyo, ang Holy Spirit na yan. Kayo ay binili, ano yung following verse at verse 2, ano sabi doon? 20? Yan. Oh. And you are bought with a price, ang sabi ng King James Version. Kayo ay binili sa halaga. Ano yung halaga na yun? Yung dugo ng Panginoong Yesus. Tandaan niyo po, sabi ng verse 20, you are bought with a price. Kayo ay binili ng halaga. Ang halaga na ipinangbayad po sa atin ay ang dugo ng Panginoon. Ibig sabihin, may bumili sa atin. Sinong bumili sa atin? Ang Panginoon. Di ba? Ang Diyos, ang God the Father particular. Binili tayo ng God the Father, ang ipinangbayad, dugo ng kanyang anak. Kaya pagmamay-ari na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga, ang sabi doon sa, tinan nyo, ang sabi dito, number 1, we must present ourselves to God as living sacrifice. Kaya pag sinabi po nating living sacrifice, ang ibig pong sabihin yan ay putting aside our own will and replacing it with God's will. Pag sinabi po nating living sacrifice, bakit sinabi nating putting aside our own will and replacing it with God's will? Bakit? Kasi mahirap po na ibigay mo ang sarili mong kalooban o ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban mo. Mas mahirap po yan. Madali po sa tao ang gawin ang ating sariling kalooban. Naniniwala kayo doon? Kung anong gusto natin gawin, madali yan. Pero kung gagawin natin ang kalooban ng Ama, ang kalooban ng Diyos, ang hirap. Kaya kung tawagin po yan ay living sacrifice. Habang buhay ka, nagsasakripisyo ka. Kagaya kay pastor, sa akin, nagpipray ako, sabi ko, Lord, ito lang naman, inuulit ko, kung pahihintulot mo lang. Inuulit-ulit ko kasi po, meron na naman, may nag-o-offer sa akin sa Croatia naman. Croatia. At tawag dito, ang kanyang, ang offer ng work abroad ay placement, ang tawag doon? Placement fee. Meron siyang salary deduction. Yan, may offer sa akin salary deduction sa Croatia. Tinan niyo po yan. Pasok na naman sa akin pong skill. At ang imamaneho ko po doon ay light truck vehicle. Kasi nag-chat, kita namin yung qualification mo. 3 years ka palang nagtrabaho sa Saudi, ganito. Sa Pilipinas ba, nakapagtrabaho ka na rin? Opo. Ganto, ganyan.
O, sige, kung gusto mo, ngayong hanggang October 28 ito, tsaka ako magdesisyon. So sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign. Pag lahat ay nag-okay, go ako kahit 2 years lang. Bigyan mo ako, Lord, 2 years lang. Ang laki ng sahod. Nag-80,000. Malinis na. Oh, kasi actually 100 plus yung sahod. May mga deduction pala sa health, health benefits mo. Tapos may mga arrangement. Kaya sabi ko, Lord, wag ang aking kalooban kundi ang sa iyo ang masunod. Pero kung pahintulot mo sa akin, 2 taon lang po. Hinihingi ko sa iyo. Pero kung ayaw mo, ganito po nakakatuwa pa nga eh. Nag-sorry din ako sa Lord. Kasi sabi ko, Lord, kung hindi mo po kalooban, wag mo naman gawing pangharang o pangpigil yung sakit. Sabi ko gano'n. Kasi lagi na lang pagka ayaw ni Lord, kakasakit ako, kakasakit si Sister Lorraine, ibig sabihin ayaw niya. Sabi ko, Lord, kung hindi mo kalooban na matuloy ako dito sa bansa na ito, ang ganda pati, kalit-lit lang na bansa. So nag-search kaagad ako, kultura ng Croatia, kagabi nag-search ako, ano bang meron doon. Maganda, parang Europe siya eh. Europe. Parang kapatid siya nung Netherlands, halos magkahawig yung mga salita nila. Sabi ko, kung hindi mo po kalooban, Panginoon, wag naman po sanang sakit ang maging dahilan para ipaisip mo sa akin na hindi ko gusto. Biyayaan mo na lang ako, at least hindi na ako aalis, sabi ko. Di ba? What if, sabi ko, Lord, blessing na lang ibigay mo sa akin, nangangahulugan na hindi na ako pupunta ng ibang bansa. Pero kung loloobin mo, Panginoon, sabi ko, 2 taon lang, ipahintulot mo sa akin. 2 taon, dito pa rin, nag-uusap kami ni Sister Lorraine, dito si Sister Lorraine, dito ang mga bata, hindi aalis, tutulungan tayo dito nila Pastor Larry. Habang wala ako, pumupunta-punta sila, di ba? Para i-direct ang church. So, tapos, marami na kaming plano ni Sister Lorraine, actually. Sabi ko, weekly, may 100 pesos ang worship team, bawat isa. 100 pesos lang muna. Kasi, di ba? Yung darating, yung pag may dumating na, kung sino man nandyan, 100 pesos. Dami ko ng plano. Pero alam niyo, sabi ko, wag ang kalooban ko, Panginoon, kundi ang kalooban mo ang masunod. No, alam niyo, minsan sa hirap ng buhay, ang dami nating mga pangarap, nabubuong pangarap sa isip, di ba? Pero sabi ko nga, dito sa ating point number 1, we must present ourselves to God as living sacrifice. Hindi dapat ang kalooban natin ang mangyari, kundi ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin yan. We need to recognize that we as Christians belong to God. And the Bible tells us that we no longer own our own bodies because Christ paid for them. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad po sa atin. Kaya ulitin natin, point number 1, pag sinabi nating living sacrifice, iniisang tabi natin. Yan, ang ating sariling kalooban at inilalagay natin ang kalooban ng ating Diyos. Tandaan natin, discover God's perfect will. Paano natin magagawa yan? We must present ourselves to God as living sacrifice. Ano ibig sabihin ng living sacrifice? Putting aside our own will and replacing it with God's will. Ang tanong, madali po ba yun? Di ba? Mahirap yun, ano? Pero, kapag nangyari yan, makikita natin yung title ng message natin, Discover God's Perfect Will. Kapag nagawa natin. Point number 2, ano pa po yan? Discover God's perfect will for our lives. Point number 2, we must not conform to this world. Pag sinabing conformity, pakikiayon, pakikibagay. We must not conform to this world. We must not conform to the pattern. Tandaan natin we must not conform to the pattern of this world. So dito, explain ko lang. Yung next step po, in knowing God's will, ay kinakailangan i-prepare natin ang ating mga puso. Bakit kailangan, Pastor, ihanda ang puso? Kung kung gusto natin na makita kung ano yung perfect will ng Panginoon sa ating buhay. Why is it important na i-prepare natin ang ating pong mga puso? Kasi, nabubuhay po tayo dito sa sanlibutan. Nabubuhay tayo sa mundo. Knowing na ang mundo, ang dami po ditong mga nakakaakit na mga bagay. Naniniwala po kayo doon? At kinakailangan ang puso ng isang tao handa. Ng isang mananampalataya, handa yan. Bakit kinakailangan handa? Kasi, any moment, si Satan pwede pong mag-offer sa atin ng lahat ng mga meron sa sanlibutan na ito for us to conform, di ba? To the pattern of this age, of this world. Actually, yung sinasabi po ditong
do not conform to the pattern of this world. Hindi naman po talaga yung mundong ito ang tinutukoy na wag tayong umayon. Ang tinutukoy po dito ni Paul na wag tayong magko-conform o wag tayong aayon sa takbo ng sanlibutan, hindi po yung mundo, kundi yung mga nangyayari sa sanlibutan. 'Di ba? Yung mga fleshly desires, mga earthly desires na nagdudulot po sa atin ng kamatayang espiritual. Pag sinabi ko pong kamatayang espiritual, baka magtanong kayo, Pastor, akala ko ba buhay na tayo espiritual at hindi nawawala ang kaligtasan? Bakit nagbanggit ka ng kamatayang espiritual? Meron po kasing tinatawag sa Biblia na temporal death para sa mga mananampalataya. Every time we give in to temptation, nakakaranas po tayo ng tinatawag na temporal death. Yan yung pagkalayo mo sa Panginoon kung tawagin backsliding. Kapag ikaw ay nag-backslide, namamatay ka temporarily sa spiritual, sa fellowship. Kaya dito mga kapatid, we must not conform to this world. Kasi ang isip po natin at ang puso natin, ang bilis po niyan magkaroon ng tinatawag na spiritual bankruptcy. Nababankrupt po ang isip at ang puso spiritual ng isang tao every time na ginagaya natin ang takbo ng sanlibutan. Hindi na po ako magpapakatagal dito sa point number 2. Alam naman natin kung ano yung mga pwedeng makapagpa-weaken, nakapagpahina, di ba? At in a long run ay mag-cause ng sabi nga natin spiritual o temporary death sa buhay ng isang mananampalataya ng pagkakaroon ng sakit spiritual. Ang dami po niyan, di ba? Sa social media na lang, magbukas ka ng Facebook mo, magbukas ka ng YouTube, ng TikTok, nandiyan na po lahat. Hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan. Kung gusto mo ng tukso, magbukas ka lang ng Facebook, nandyan na. Di ba? Naintindihan niyo po ba ang gusto kong sabihin? No, nandyan na po ang lahat. Kaya, hindi masama. Alam nyo, kagaya nung nakaraan, hindi nakaraan, matagal-tagal na rin. Dito sa Naga, yung sila Pastor Devin, nagkaroon sila ng bisita, Amerikano, isang pamilya, na nasiraan, tamang-tama, dyan daw sa tapat ng bahay nila. Yung bahay nila, church din yun eh. Diyan nasira yung sasakyan, kumatok yung Amerikano, ang sabi daw ng Amerikano, ito ay parang church. Sabi niya gano'n, church kami. Pwede nyo ba kaming tulungan? Missionary kami, sabi ng Amerikano. Nasira yung aming sasakyan, kailangan namin ng matutulugan, magdama, ganto-ganto. So pinatuloy nila yung sa Naga. So nung pinatuloy yung Amerikano at yung family, pagpasok pa lang daw ng Amerikano na missionary na sobrang extremist, kung tawagin, pagdating sa parang Pentecostal na extremist eh. Pagpasok sa loob, nakakita ng TV. Sabi daw ng Amerikano, bakit nanonood kayo ng TV? Di ba, dito yan sa sanlibutan, dapat hindi kayo nanonood ng TV. Nakarinig daw ng CD player, nagpe-play. Bakit kayo gumagamit ng CD player? Sa sanlibutan yan. Gamit yan ng mga makasanlibutang tao, dapat di kayo gumagamit yan. Ganun daw ng ganun, hanggang kinabukasan, parang nabwisit daw si kaklase, yung papa ni, kaklase ko, na nasa patay na, nasa langit na. Ang sabi raw nung papa niya, ni Pastor David, wag kang gumamit ng kotse. Diba? Tinan mo, nasira pa yung kotse mo. Di sa sanlibutan din yan. Yung kotse, ginagamit din yan ng mga lasing. Kaya nga may mga na-aksidente dahil lasing, gumamit ng kotse. May gumagamit ng kotse ng mga karnaper. O diba? Wala pong yun eh. Kumbaga, kakitiran ng isip yan. Kapag sinabi ng isang tao na hindi ako magsi-cellphone, hindi ako magpe-Facebook, hindi ako magti-TikTok, dahil yan ay makasanlibutan. Diba? Sa totoo lang, kahit hindi ka gumamit ng mga social media platform na yan, magkakaroon ka po ng kaisipan ng kasalanan eh. Di ba? Si Cain, may Facebook ba nung araw? O, di ba? May YouTube ba nung araw? May internet ba nung araw? Bakit niya naisipang patayin si Abel? O, di ba? Si David, nakakita na ba siya ng mga pornographic materials nung panahon? Wala naman eh. Bakit niya napagnasahan si Bathsheba? May kasalanan kasi. Ngayon, depende na po sa paggamit ng tao. Kung meron siyang cellphone, social media, at kung ano-ano pa, depende yan sa iyo. Yun yung ibig nating sabihin, do not conform to the pattern of this world. Hindi po yung mundo ang iiwasan natin kasi nandito tayo sa mundo eh. Hindi ka makakaiwas sa kung anong nangyayari dito. Ang iiwasan natin kung ano yung mga masasamang ginagawa ng mga makasanlibutan. Pwede ka mag-Facebook, pero habang nagfe-Facebook ka, di wag ka mang-scam. Diba? Ginagamit yung Facebook sa pang-scam. Yung Google, ginagamit sa pag-search ng mga malalaswang bagay. Huwag mong gagawin yun. Pero pwede kang magkaroon ng cellphone at internet. Yun po yung ibig sabihin ng do not conform to the pattern of this world. Pwede kang magkaroon ng kaibigan. Hindi ka pwedeng mabuhay sa mundo ng walang kaibigan. Kahit po unbeliever, walang problema. Kaibiganin mo yan.
Yung mga estudyante, may mga kaibigan kayong unbeliever, hindi namin kayo pinagbabawalan. Even the Bible, hindi pinagbabawalan makipagkaibigan. Ano ang pinagbabawal ng Biblia? Ang makisama. Sabi nga, hindi pinagbabawal ang makisama. Ang pinagbabawal ay makisama. Yun tinatawag na conformity. Yung alam niyo yung tuko, sino nakakita na sa inyo ng tuko? Ay, yung, ano yan, yung hunyango, di ba? Yung Charmeleon ba yan? Pag napunta siya dito sa blue na ganito, nagiging ganun siya. Nagko-camouflage siya. Pag nakapunta siya sa color na yan, gray, magiging gray siya. Pag nakadumikit siya sa color na yellow, magiging yellow siya. Huwag tayong maging ganun. Huwag tayong maging hunyango. Tinaman mo yung katabi mo bago tayo mag-third point. Mukha bang hunyango? Sabi mo, tuko. Hindi pwede yun ha. Sa Kristiyano, isa lang ang kulay. Diba? Isa lang ang amoy. Isa lang ang itsura. Itsurang Kristiyano. Amen? Kaya nga minsan, may mga nagsasabi, sobra naman kayo, pati ba naman yung long hair na lalaki, gusto ninyo pagupitan. Diba? May mga ganun. Yung sa mga Bible Baptist, sa mga Baptist, ang stand po kasi natin, actually, Baptist tayo eh. Hindi lang natin tinadala ang pangalang Baptist, pero actually, Baptist po ang ating doctrine. Sa totoo lang, ang gupit natin, modest ang style ng ating mong pagiging Kristiyano. Hanggat maaari, ang lalaki, malinis ang gupit. Kaya si Kuya Dan, bilib ako dyan kasi parang 2 linggo pa lang, bagong gupit na naman yan. Diba? Si Kuya Dan. Hindi, pansin nyo si Kuya Dan. Si Kuya Istoy, laging bagong gupit. Huwag ka mag-alala, Kuya Istoy, malapit ng, ako din, malapit na. Konting panahon pa. Ang mga babae natin, dito, yung mga kababaihan natin, ganyan hanggat mari, ganyan, pangbuntis ang suot. Maganda ba ang tignan? Mga ganyan, no? Yung mga dress. Dress ba yan kung tawagin? No, magandang tignan. Okay lang naman yung parang medyo nakapantalon. Sa ngayon, hindi na ako masyadong stricto sa ganyang pananamit. Wag lang yung mahahalay. Diba? Merong magsusot kasi yung talagang, ganito na yung parang nagme-majorate. Tapos, DD4 pa, sabi ng pastor, Lord, help me. Give me the strength. Diba? Alam niyo kami, mga lalaki, mga pastor, tapos nandyan ka, susuot ka tapos banat ng banat. Diba? Alam niyo yun, ang iksi-iksi ng sinot. Tapos pag natignan ka, pinagmamanyakan yata ako nito. Ang suot-suot niya, ganyan. Diba? Pag dumukwang na ganyan, kita mo na yung pangalawang langit, hindi na dapat makita. Kaya sabi dito, tandaan natin, we must not conform to this world. Ibig sabihin, hindi yung mundo, kundi yung mga gawain sa mundo. Amen? Pangatlo, panghuli sa lahat, discover God's perfect will. Paano natin magagawa yun sa buhay natin? Pangatlo, we must be transformed. Ito pa, isa pinakamaganda. By the renewing of our minds. Yan. Kailangan matransform tayo sa pagpapanibago ng ating isip. Kung ang isip po natin dati ay masama kang mag-isip, naranasan nyo yan? Yung para kang, kasi siguro naging biktima ka ng mga panloloko, kaya minsan may mga Kristiyano na dahil naging biktima sila ng panloloko, hindi na naaalis sa isip nila. Yung parang advance kung mag-isip, di ba? May term diyan ano bang term diyan? Overthinking, di ba? Napaparanoid na, kakaisip, bakit kaya siya tingin ng tingin doon sa asawa ko, di ba? Isang beses lang naman tumingin. Di ba? May mga ganun eh. Bakit kaya siya ngumingiti sa akin? Anong gusto mo? Simangutan kita. Di ba? Mga ganun, di ba? Parang nag-overthink kagad tayo kasi siguro, hindi natin masisisi. May karanasan kasi tayong ganun dati. Pero tandaan natin, we must be transformed. Kinakailangan, ang isang Kristiyano, makikita sa atin ang transformation. Ang malaking pagbabago. Siguro, kung sa ngayon, baka hindi mo pa nagagawa, nag-struggle pa, ganun yan. Minsan may mga Kristiyanong nag-struggle pa rin. Lord, talagang nakakaisip po ako ng hindi maganda. So, aware ka dun. Hindi pa pwedeng hindi ka aware dun. At kinakailangan ma-overcome mo siya. Lagi mo siyang sasabihin sa Panginoon. Di ba? Kasi sabi dito, ano daw po ang i-renew? Yung isip. Sabi dito, pansinin niyo, we must be transformed by ano daw? By the renewing of our minds. Babasahin ko po dito, one of the best ways to become a new and different person is to literally saturate your mind and your heart with those things that spiritually build you up. Nagets niyo po ba? Naintindihan po natin?
Ano po yun? Ulitin ko we must be transformed by the renewing of our mind. So, one of the best ways to become anew, isa sa maraming paraan para maging bago ang atin pong isip, and for us to become different person, is to literally saturate your mind and your heart with those things that spiritually build you up. Kinakailangan i-saturate natin. Pag sinabing saturate, kinakailangan siya yung, yung maghari doon sa isipan natin. Mapuno. Ayan. Diba? Focus ka doon. Kailangan yung isip mo mapuno. I-saturate mo siya ng mga bagay na spiritual. Ano-ano yung mga nilagay ko dito na mga spiritual things that can possibly build us up? Una, studying God's words. Kung araw-araw, meron ka pong at least isang passage ng meditate sa Word of God, makakaligtas ka na po dyan sa mga maruruming isip, mga planong hindi maganda at mga gawa ng dyablo. Ano pa? Dagdagan natin lang pag-awit, singing hymns. Umawit ng mga hymnal, mga worship songs, gawin natin yan. Spending time in prayers. Manalangin po tayo, dagdagan natin ang ating time in prayer and fellowshipping with other believers. Napakahalaga po niyan. So kung may time nga, ito nga yung nakita nyo yung post ko doon dati. Anong nakaraang araw? Parang 3 days ago na yata. Nag-post ako ng worship versus work. Sino nakakita niyan? Sa trabaho tapos sa Word of God. Church, 'di ba? Minsan sa church mabilis tayong maiinip, pero sa trabaho okay lang. 'Di ba? Sa church naiinis tayo kapag sobrang haba ng preaching, sa trabaho okay lang. Parang ganun. So kinakailangan magkaroon ng pagbabago. Kinakailangan ang salita ng Diyos talagang magkaroon siya ng hindi lang part-time kumbaga. Magkaroon talaga siya ng puang sa buhay natin na kumbaga makikita na nagre-resident talaga siya diyan. Naka-reside talaga ang Word of God, ang Holy Spirit. Na hindi lang siya diyan yung parang pampalipas oras lang sa buhay natin. Hindi naman po nangangahulugan na i-memorize mo na yung Bible ng lahat-lahat, i-memorize mo siya. Hindi naman. At least, isa lang. Ba? May one verse a day. Sabi ng mga doktor, one apple a day keeps the devil away. Diba? Sa akin naman, one verse a day. Yun ang totoong sabi pala ng doktor, keeps the sickness away. Sa akin naman, one verse a day, keep the devil away. Diba? Isang talata lang yan. Talagang ang dyablo manginginig po dyan sa isang talata. So, ulitin natin, fellowshipping with other believers. At piliin natin kung ano po yung mga para sa buhay lamang ng isang mananampalataya. Sabi ng Philippians chapter 4 verse 8, whatever is true, whatever is just, whatever is honorable, whatever is perfect, 'di ba? Lahat ng mga bagay na para lang sa isang mananampalataya. Yung mga binabanggit doon sa Philippians chapter 4 verse 8. Lahat ng mga honorable, lahat ng mabubuti, lahat ng mga magagandang bagay, yun pala ang dapat nating pagbulay-bulayan at pagnilay-nilayan araw-araw. So, in closing, babasahin ko yung nilagay ko po dito. As we take this preliminary steps, mga pangunahing bagay ito, hakbang, we will be able to more accurately discern the will of God for our lives. Kapag nagawa po natin ang tatlong bagay na ito, in discovering God's perfect will sa buhay natin, first, we must present ourselves to God as living sacrifice. Pag sinabing, Lord, here is my life. Diba? Pag sinabi natin ganun, I offer this to you as a living sacrifice. Kapag sinabi pala natin yan, ibig sabihin yan, putting aside our own will and replacing it with God's will. Kinakailangan yung will ni Lord. Diba? Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoon, yung pattern of prayer niya, let your will be, ano yun? Sabi niya, let your kingdom come and your will be done. Diba? Sa chapter 6 ng Matthew. Yung panalangin niya. Pangalawa, in discovering God's perfect will sa buhay natin, we must not conform to this world. Huwag nating gagayahin yung ginagawa ng age, ng kapanahunan ngayon. Diba? Huwag natin masasamang bagay. And then number 3, we must be transformed by the renewing of our minds. Tandaan po natin, ang isip natin, di nyo napansin, ang pagkakadesign ng Panginoon, yung ating mata, halos katapat ng utak di ba? Kung anong basta itong mga senses natin, sa pandinig, sa
sa taste, sa mata. Diba? Lahat, katapat siya ng utak, ng isip. Kaya, para ma-renew ang ating isip, kinakailangan, maging aware din tayo kung anong ipinapasok natin sa ating mga 5 senses. Maging aware po tayo dyan. Pinapanood mo. Gusto mo ma-renew yung isip mo. Sabi kasi ni Paul. Sabi ni Lord sa pamamagitan ni Paul sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. And be ye transformed by the renewing of your mind. Gusto mong ma-renew yung isip mo. Gusto mo makalangit lang siya. Nang sa ganun, makita mo yung perfect will ng Panginoon. Pero yung pinanonood naman natin, mga basura. Di ba? Hindi magiging maayos yan. Hindi rin magkakaroon ng renewal of our mind. So, ganun lamang po yun. At ang Diyos naman, tutulungan tayo ni Lord kapag hindi natin kaya ang isang bagay. Ako nga dati, sabi ko nga, madali akong magalit dati, madali akong, parang, talaga Kasi nga, ang yabang ko dati, yung lakas ng katawan. Gusto ko, banatan ka agad, bungangaan agad, bakbakan ka agad. Pero dahil gusto ko talagang mabago yun, tinulungan ako ni Lord. Yung pagkakaroon ng 2008, yung parang nagkaroon ako ng nervyos. Sa pamamagitan po nun, yung nervyos na nararanasan ko ngayon, napakalaking biyaya po sa akin. Alam niyo kung bakit? Tulong po siya na hindi na ako magagalit kasi pag ako nagalit, alam kong aatakin ako, mamamatay ako. Tingnan niyo po yun. Kaya nga minsan ang mga blessing, hindi lang dahil malusog ka, pinagpala ka na. Kung may sakit ka ngayon, at yung sakit na yan ay nagiging paraan ng Diyos para madisiplina ka, blessing po yan. Totoo lang yan. Wala kang pera ngayon, wala kang sapat na pinagkukuhanan, pero hindi ka naman namamatay sa gutom. Hindi mo lang magawa kung ano yung gusto mong gawin dahil wala kang pera sa ngayon, ang laki pong disiplina niyan. At pag dumating po yung panahon na natutunan mo na, ibubuhos sa'yo ng Panginoon at alam mo na kung paano i-handle yan. Kasi dun sa maliliit na bagay, nag-enjoy ka na, kaya mo na siyang i-handle, kaya mo na rin i-handle kung ano yung malaking ibibigay sa'yo ng Panginoon. Ganun lang po yun. Do not be conformed by the pattern of this world and be ye transformed by the renewing of your mind. So may natutunan po ba tayo? Let us pray. Lord, thank you once again, Lord, sa time na binigay niyo po sa amin. Salamat sa talata sa Romans 12, 1 and 2. Tunay, Lord, na kami as your children, Panginoon, we have to be seen as just like you, Lord God, na hindi man kami perpekto dahil nasa laman, pero makita, nakawagis ka po namin, Lord God. Sa pamamagitan ng pag-alay ng aming buhay bilang isang buhay na handog. At maghari nawa ang kalooban mo sa aming buhay, hindi po ang kalooban po namin. Marami kaming magagandang plano, pero still, your will is much greater, Panginoon, sa lahat ng mga naiisip po namin. Kaya nawa, tulungan mo kami na kapag kinakain kami ng sistema, kinakain kami ng sarili naming pagnanasa at bulag na mga mata at pandama, nawa makita namin na mas dakila at makapakinabang ang iyong pong kalooban sa aming mga buhay. Ganyan din, Lord God, tulungan mo po kami na magkaroon po kami ng decision na mag-renew ng aming isip araw-araw sa pamamagitan po ng mga salita mo, ng worship, ng mga magagandang bagay na kahit ang social media pwede naming panooran ng mga spiritual na bagay. Nawa magawa namin ito sa aming buhay araw-araw na sa ganun mas makita namin kung ano talaga ang perfect will mo sa aming buhay. At hindi lang yon, tulungan mo kami na matransform sa kung ano po ang nais mo sa amin. Hindi po kami manatili sa wasak na sitwasyon, wasak na buhay, at bigong spiritual na buhay, kundi magkaroon kami ng malaking transformation na makapagbibigay po ng glory sa iyo at makakaranas kami ng biyaya sa pamamagitan ng transformation na yon. Salamat, Ama, sa iyo lamang po ang mataas na papuri, kadakilaan, pagsamba. Thank you, Holy Spirit, for being with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po at sa Diyos ang mataas na kaluwalhati.